Sama tayo, ha? Matapa man ng isa, may umaalalay na isa. Matapa kayo pareho, sabay kayo tumayo. Ang mahalaga, sama-sama. At tutorial din, isama-sama. Sama tayo. Halika, intindihin natin. Yes, nga? A tutor must have that personality where people are drawn to him. Most people is hindi siya yung mukha pa lang parang ayaw mo na. Parang napaka hindi approachable. Magkaroon tayo na one act play. Di ba? Meron tayo audition dito sa Regal Films. Sa Regal Films. Halimbawa, volunteer! Kuya Jason. Kuya Jason, siya yung magpapatutor. Okay? Ang magtututor ay si... Kahit sino. Sige, si kahit sino! Wala naman kahit sino dito eh. Si Ate Marvel. Marvel. Marble. Isang marble. Halimbawa, itong eksena. Ako, director, ha? Itong eksena. Ha? Ang title nito, Turuan Mo. Hindi pa lumalabas sa pelikula yan. So, yung first scene, ha? Tingnan natin kung paano i-accommodate ni Ate Marble ang isang Jason na humihingi ng tulong, okay? Na magpatutor, okay? Magpapatutor siya. Tignan natin kung paano i-approach si Ate Marble. Itong indie film ito. Indie film. Walang script. Alam niyo yun, yung indie film, walang mga script yan. Natural to. Kaya yung mga indie film, yung Laura Honor, yung Dawo, dahil po naman yun, walang script naman, natural yung Laura yun. Hindi ako naranya. Pero, napakagaling niya. Naranya pa rin. Okay, ito, si Marble, ito, sisika to, indie film. Natin niya yung eksena? Ha? Baka lalaki gumawa ng script yun, ha? Ang script, ikaw mag-accommodate sa kanya. Tignan natin kung paano siya i-accommodate. Okay ba yun? Nangyari ito, alas 12 ng tanghali. Isang linggo bago mag-midterm exam. Okay na ba? Nakapag-emote ka na ba? Kailangan niya. Ready? Wala? Ready? Action! Ate Marble, prepare ko bali, ang dami ko. Sabi ko niya, diba, ito na kung available. Kasi po, malapit na po yung midterm exam. And quiz po kasi namin mamaya sa Lima. So, about po siya sa derivative. So, hindi ko po kasi masyadong maintindihan. Ang dami pong concepts. Ako po si Vince. Hello. Buti lang punta ka dito kasi at kami dito, you welcome ka kanino. Kasi anong subject na ako? Kami ang number. Okay, lang. Kaya kahit mo yan, basta willing ka, dito ka kasi tulungan ka namin. Cut! Sisikat sila. Ano yung mga magaganda na experience natin sa dialogue nila dalawa? Bilang isang tutor. Ate Joy. Siyempre, gusto yung introduction, yung pagtatanong ng bakit. Kasi, yun nga po, minsan po pala po, hindi mo pala kilala. Nakakadagdag din po ng confidence na comfortable po kayo sa pagkilala. Maganda yung ginawa ka si John. Maganda yung ginawa ng Marble. Masakit na masyado si Jason. Kasi 1 week na lang talaga eh. Mag-midterm.
certain point, nag-interview sa atin Marvel. Sandali muna, ano ba pangalan mo? Gets? Ano yung mga estudyante yung gusto magpa-judo? Karamihan sa kanila nagpapagod na. Karamihan sa kanila, last resort na lang kayo. Gets no? Kung talagang may paraan para hindi magpa-judo, magkakawin nila yun. Kaya lang talagang derivative. Gets na? Last chance sila sa inyo, kaya sila pupunta. Kaya expect, ano yung tama pa panik? Kasi kailangan ko alam na hindi ba naman hirap ko? Kaya hindi pa nagpay. Kasi teacher ko yung mga swakit ako din. Madami kang marinig sa mga tutorial niya. Pero maganda to start right at the Marvel second right. Okay, sandali mo na. Ano mo? What does it create? What does it establish? Trust. Yung pagiging comfortable mo sa isa't isa. Okay? Friendly, welcoming. Okay? Ikaw na nahihirapan ka. Ako na silang tuloy ba? Magdadali yan. Kaya mo. Yes, na? Ibibigay na encouragement. Okay? Okay? Pero may downside naman to. May downside. Yung pag-encourage, dapat tuloy. Kasi itong lecture namin sa ano pinakamahirap na subject sa calculus o limits. Yung limits kasi hindi ko maintindihan yun. Sasabihin mo, ang dami naman yun! Pag sinabihan ka ng gano'n, anong mapipil mo? Hindi lang yun. Ang tama-tama mo. Yes, ha? Kung talagang mahirap, I understand. Nung araw din ako, medyo nahirapan ako dyan. Pero, kaya natin aralin yan. Alihan mo na, kung tayo. Okay ba yan? Any other way of doing it? What is the importance of saying that? Para po na sir, para po motivate ng estudyante na kasi dahil sa experience na nahihirapan siya sa pag-aaral nila ng labas. Parang, syempre estudyante, ayaw niya maulit yung ganung experience. So dapat ikaw yung mag-motivate ng estudyante na ikaw, hindi mo nakakaya na mangyari na parang kapag pagkatapos ng session nyo, parang mapapag-compare na similar lang pala yung mangyari kapag nagbago siya ng isa pa. Tapos sa iyo rin, para sa pala. Na dapat sana, na dahil alam mo na gano'n na naitinalo na natin kasi na-aliming from na mabilis tayo magturo. Tapos ikaw, parang ikaw yung magiging dahilan para yung kahit na mahirap, sila yung makakapag-adjust sa estudyante, parang matutunan nila yung mga bagay na hindi nila natutunan. Bakit mahalaga na may alam ko sa tutorial na oo, mahirap kaya ako nag-aaral. Kung totoo man yun, kung hindi totoo, ako na sabihin yun. Kasi ang affirmation dapat truthful case sila. Oo nga, medyo mahirap kaya. Pero kaya nyo mag-aralin yan. Ang taon pa na effort yan. Ito, i-deploy nyo ba? Hindi. Alin ka, pag-aralan. Bakit mahalaga yun? Part na yun. Parang sa part ko na magpapatuloy, parang malalaman yan may kasama siya na kung ikaw yung mag-tutor na pag-aaral mo na kaya mo. So parang siya rin, kung nataman siya doon, makakaya rin niya ang pag-aaral. Oo, motivate siya lalo na mag-aaral. Yung palang damdamin kung mahirap itong lesson na ito, hindi lang pala ako. Yan din pala nahirapan dito. Pero, nakasurvive. Abel, binigyan natin paano ako matutulungan nito. Yes? So, mahalaga yun, yung fortune na yun. Pero kay nakita, kay Ate Marvel? Marble? Kay Marble? Ano ba nakita niyo yung mga importante bagay sa ginawa niya? Sige, si Marie.
scholar, hindi ko kailangan. Ba't ka ganyan? Scholar ako. Ano ba ba't ka na ganyan? Eh, sabi nila matalino daw, dapat pag ganito lang. Hindi naman, di ba? Ang tunay na matalinong tao, yung holistic, pwede siya makipag-usap sa Brusco, pwede naman siya makipag-usap sa Quran, di ba? At kumpiyansa naman siya sa sarili niya. Kaya may karapatan siya, madali sa kanyang umiti. Madali sa kanyang mag-welcome ng kung sino ng tao. Kaya presidente yan o kung sino man ang kaharap niya. Kaya niya dalhin sa sarili niya. Ang bagay sa isang natuturo yung self-confidence. Yung madali mag-welcome, ano? That's the ngiti is already a welcoming gesture. Minsan, nung araw ang kaklase yun sa nung araw, 7 o'clock in the morning. 7 o'clock kami dati. So, minsan may pagkadaran din ng mga estudyante na nakakipag-usap, magpapaliliyan, kung-usap ng laki sila ng ano. And sometimes, nakaka-encourage kapag na-meet sila kasi ano sila, may mga nasasabi, alam mo, buti na sa nakita ko kayo, may mga nakita sa campus, napakitinin ako sa inyo. Hindi niya lang, talagang ganyan na yung mukha ko. I mean, the smile welcomes other people. So it is a mirror. Mirror yan yung kalooban natin. Ano? Kapag wala ka masyadong bagay sa sarili mo, at kapag meron kang kuwang para unawain yung sarili mo, magkakaroon ka din lagi ng kuwang para unawan ang iba. At kung meron ka nun, napakadali sa humility. No? Na hindi mo pinakapitalize yung negative ng iba mo negative. You just appreciate what is positive. Okay. A leader, ano yung word ng charisma? Yung charisma, charis, ibig sabihin niyan, gift, charisma. A tutor must have this charisma. Ano ito mga charisma nito? This is an acronym. Charisma. C. A tutor must have concern. Yung welcoming attitude is a demonstration of concern. Yes? Nung dati nilalaman nila ko dyan, pero kaya natin magalin yan. Concern. Okay? A tutor must be willing to help. Hindi siya napipilitan. Tulong talaga, gusto tulong. Bakit? Anong dapat motivation niya bakit niya gusto tulong? Tutulong siya hindi dahil sa pinipilit siya. Tumutulong siya hindi dahil sa required siya. Tumutulong siya, ganun siyempre. Tumutulong siya kasi at one point sa sarili niya ng buhay, batid niya na nangailangan din siya ng tulong ng iba. At nung natulungan siya, maganda ang katangkiling. Kaya gusto niya rin ipagdamay ito sa iba na dumadaan sa ganung pangangailangan. Gets nyo? Hindi lang dahil sa required to, scholar daw kami, required daw pa yung tutor. Sabihin natin, sige, sa polisiya may ganyan. Pero hindi dapat na nakatiling doon lang ng motivation natin. Hindi natin ganyan lalim yun. Tumutulong ako, kaya sabihin man ni Mamso o hindi, tumutulong ako kasi naranasan ko ang mga kailangan natin. Gets nyo? So, the person must have charisma. The tutor must be willing to help. A, in action. R, results. I will explain later. H. M, I, influence. A tutor must be sensitive. A tutor must know how to motivate. A tutor must know how to affirm. Isa-isayin natin. Concern. Concern is the ability to show care. To show care. Sinabi ni Ate Marvel kanina,
natin. It's a show of concern. Kung sasabihin mo pa, oo, nahirapan din ang ganyan natin. Sige, pero halika, aralin natin. It's a show of concern. O kamusta ka na? Bakit sa palagi nahihirapan ka sa lesson na ito? Ano sa lesson na ito ang mahirap sa'yo? Blah. Meron akong karanasan nung ako nag-aaral dahil wala akong background sa loob. Nag-enroll lang ako sa loob just to experience it. Hirap na hirap ako sa isang subject. Kasi midterm doon, napaulit-ulit lumalabas. Pero kung ano nangyari sa akin, pero hindi ko naman tinangkang tanungin. Alam naman sa School of Law, pati bayan ng law doon eh. Talagang mumurahin ka ng teacher doon eh. Pati bayan. Doon ako lang, mumurahin ka talaga. May isang salita doon na hindi ko naintindihan, pero lagi ko nababasa sa libro. Salita ay certiorari. Certiorari. So, may mga cases kami binabasa, lagi lumakapil yung certiorari. C-E-R-T-I-O-R-A-R-I. Certiorari. Ngayon, dahil doon sa salitang yun, hindi ako humingi ng tulong, hindi ako nagtanong. Pero apektuhan ako. Bakit? Sa mga exam, okay ako. Hindi ko naintindihan yung salita niya. Ulit doon. Nung nag-give up na ako sa law, hindi na ako nagtuloy ng law. Dahil tinignan ko, ano ibig sabihin ng salita na yun. Yung pala yung certiorari, ito yung ina-appeal. Diba? Meron higher court, lower court. Diba? Ma-appeal ka sa upper court na yung desisyon ng lower court, i-certiorari, ibaguhin. Kung natalo ka sa lower court, mag-appeal ka ng certiorari sa upper court. Okay? Yun lang pala ibig sabihin. Hindi ako okay ako sa mga exam. Yes. Minsan, yung mga tutora natin, dapat creative tayo, i-listen sa kanila. Saan ka ba nahihirapan? Makasimple lang. Yun na place of sin. Tapos malalaman mo na lahat. A good tutor must show concern by soliciting from the person na tinututoran natin what is making it difficult to them. The concept, yung concept, wala namang mahirap o madaling concept eh. Ang nagpapahirap niya kapag inaaral na. Yung concept yan. Ano pakailan yan sa'yo? Andiyan na yun eh. Nasa libro. Sasabihin mo ba, ang hirap mo naman libro? Hindi mahirap yung libro. Ang mahirap yung pag-iintindi. Yes niyo ako? At maraming malaki para maintindihan. Ngayon, ang tutor must know how to discover ano yung mga malapit na yun sa mga tinututor. Yes niyo? Kaya pala bagsak ng bagsak sa Pipstan. 3 taon mo na yung Pipstan. Eh yun naman pala, ang laging section niya ay first period. At sa first period, lagi siyang late. Umuwi pa siya sa Cebu. Eh, napakalayo. Minsan nag-delay ang flight. Eh, kaya, at 3 taon na siyang bagsak ng visa. In-exaggerate ko lang, okay? Pero may mga ganun sitwasyon, yun lang pala ang problema. Hindi yung subject matter na mahirap. Yung konteksto niya, pumapasok, hindi pala kumakain. Pumapasok, laging late kung di man absent. Bakit? Ang tatay, taxi driver, umuwi ng umaga, iniintay niya dumating para may pamasahe siya. Sa maraming panahon, late dumadating ng tatay. Hindi niya masising kasi gusto pa ng tatay pumasada para meron pang panggasto sa bahay. Eh itong bata, laging late. Yes ako? Eh kung yung tatay at nanay hindi naman nag-eskwela, hindi rin nila naiintindihan ano ang halaga ng pagpasok. Itong bata naiintindihan sa sitwasyon. Gusto niya pumasok ng maaga, nagigising naman ako ng maaga sila eh. Ano pala talaga ako bago?
Eh di maglakad ka. Ang layo ko ng Bulacan. Gets mo? Baka yun lang ang problema. Ano solusyon doon? Ha? Ano yung solusyon doon? Kung ikaw yung tutor, na-discoveryhan yun, yan magaling kang tutor. Na-discovery mo, kaya pala yung umabagsak. Then ang nabis sa mali, at absent. Ano yung solusyon doon? Ha? Ha? Ano dahil? Eh, wala kang pabaw. Wala namang pabayo eh. Oo, ano yung solusyon doon? Ha? Oo. Oh, ano? Lawakan niyo yung posibilidad. Ano ang posibilidad? Kahit naman kausapin mo yung magulang na magagawa ng magulang, yung nanganap buhay niya. Hindi nga pwede mag-scholar, bagsak-bagsak, tatlong taon na nga nagiging study. Ha? Posible mag-transfer. Pangalawa, eh bago mo pa-transfer, i-exhaust mo muna yung posibilidad ng solusyon. Yung i-adjust mo ang pipsan, hindi lang pang umaga, ay pang gabi. Yes, na. Dapat kayo dito garahan yung mga posibilidad na gano'n. Gets nyo? Pwede naman baka ng palalaya.